Aming CDO. Kung kabaklay ka sa dalan, may nakakita ka sa 1,500. Simbo. Sa 1,500? Ang duwa. Ang duwa. Wow, nanong kailangan mo kumamili? Kapag yaman sila na i-worth. Feeling ka kay para sa sulod naman. Iya kayo ba kayo? Eh, kay... ano siya, uy? Asa na natubag? Klaro kayo nga po. Ay, mag-misty na lang tag. Klaro kayo nga ati. Dumi kini mo abot ko eh. Ikapit ako ekstorya. Gusto ko mo abot na. Sino mo istorya kaya? Ano? Okay, so andito na po kami sa venue. Second floor yung venue nila kaya medyo hinihingal pa. So, mamaya explain ko kung ano yung pinagalawa. Okay, so kung ikaw po ay nagbe-bake na ng mga cakes at saka mga pastries, pwede mo nang simulan yung dessert buffet table setup na gusto mo. No, kailangan lang na meron kang trays at saka mga cake stands, mga stands, pastry stands mo, pwede mo na siyang gawin. So, kailangan mo lang mag-study, tapos mag-research, tapos mag-watch ka ng mga videos kung paano mag-setup, kung anong dapat gawin. Diba? Sa akin kasi, yung pinakaunang ginagawa ko is, pag nagsiset up ako, kinukuha ko muna yung pinaka-center ng table. Yun yung center of attraction. Diba? Kaya nga tinawag na center, kasi center of attraction. So, yung ginagawa ko, lalagay ko yan sa center. Yan, and then, finifix ko muna yung mga stands at saka mga trays. Tsaka ko na nilalagay yung mga desserts. Ako kasi, meron akong full setup like tablecloth, table skirting, dessert setup, cakes, lahat. Tapos kasama na yung backdrop, as in lahat. Kaso, syempre, mataas na yung presyo niya. May mga client kasi na gusto nila yung mga budget friendly lang. Of course, meron naman akong i-offer na ganun. Pero, hindi siya full setup. Wala siyang table, wala siyang backdrop. So, si client ang magpro-provide ng table at saka tablecloth. Since customized siya, depende yun sa kung ano yung napag-usapan yun ni client. So, itong setup na to na pinapakita ko po sa inyo is dessert setup lang talaga ito. Si client ang nag-provide na ng kanyang table at saka ng kanyang tablecloth. Ang challenge lang kapag si client na ang nag-provide ng table at saka cloth niya, ang pinaka-challenge doon is yung table mismo na i-provide niya. Hindi kasi nila alam or hindi nila kumbaga visualize kung ano or kay ano ang dapat na table, saan siya dapat i-set up. Diba? So, yun yung challenge mo na pagdating mo sa venue, syempre i-inform mo sila, i-prepare yung table before ka dumating para hindi naman waste yung time mo na pagdating mo, tsaka pala nag-prepare, di ba? Dapat naka-ready na siya. So, pagdating mo sa venue, syempre, una mong hanapin saan yung table mo, saan mo i-fix yung desserts. Ang pinakaunang challenge doon is titingnan mo kung anong setup ang gagawin mo. Anong kailangan mong bag or ano ang kailangan mong kunin. Kasi may mga clients na sobrang taas nung table na pinoprovide nila. Meron din mga clients na sobrang liit. So, dito, extra challenge to sa akin. Mas maganda yung table na mataas siya kasi mas marami kang magagawa. Pero yung maliit na table kasi parang very limited lang. Hindi mo alam kung saan ilalagay ito. Itong table na to kasi nasa mga 2 meters lang ata. Tapos yung lapad niya, ano lang talaga, mga nasa, maliit lang talaga siya. Parang kiddie table lang kasi siya na nilagyan lang ng extension para tumaas yung table. Kaya kung isipin nyo, maliit lang talaga siya. Kaya challenge talaga siya sa akin tong setup nito. Naging isa ito sa kailangan mong tutukan. Hindi siya pwedeng fix na kung ito yung nakasanayan mo, yun na din yung gagawin mo doon. Okay lang yan kapag sa'yo yung table, sa'yo yung setup, lahat, full setup. Pero pag si client na nag-provide ng table, extra challenge din yun para sa'yo. So, kailangan din wide yung idea mo kung paano mag-setup. Diba? Dapat hindi limited. Dapat open-minded ka ba? Ganun. Balik tayo. Nakuha ko na yung center ko. Tapos, meron ako sa side. Nilagyan ko na yung mga dessert trays. Ito, pwede nyo namang kopyahin paano ko siya ginawa. Pwede din, pero mas mabuti na meron kayong own signature ng setup ninyo. Kasi ako, meron akong own na signature din ng setup ko. Para every baker, meron tayong kanya-kanyang
kumbaga ito siya yung setup ko. Kailangan ko nang i-set up yung mga desserts. So, guys, ang pagsi-set up ng dessert table is 30 minutes to 1 hour. Depende yan sa kilos mo. Kung the flash ka, di ba, mas madali yung 30 minutes, okay na. Pero kung meron kang table skirting, at saka full backdrop, siguro dapat mga 1 hour to 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Ganun siya. Dapat nandun ka na sa venue. Kami, pag nagsiset up kami, pumupunta kami sa venue, like kung 5 p.m. mag-start yung party, dapat 3 p.m. nasa venue na kami. Pero kapag full setup, mga 3 hours before mag-start, andun na kami sa venue. Kailangan set up na kami 1 hour before mag-start. No, para of course, pag merong mga kulang, may mga problema, ganun. So may nangyayari talagang ganun, especially yung marami kang kailangan i-prepare sa dessert setup. So may mga instances talaga na makakalimutan mo. Hindi mo talaga yan maiiwasan, no? Kasi nga, kahit ako na nagtitake note na, may nakakalimutan pa, di ba? Ulyanin lang. So, eto siya. Kailangan natin nang i-set up yung mga desserts natin. Kailangan natin, may nilagay akong mga doily paper yung tawag niyan. Yung may mga engrave na mga butas-butas, ganun. Kung bibili kayo sa tindahan, doily paper ang tawag niyan. And isang tip din pala, yung dessert setup kasi, hindi na yan necessary na may magbabantay. Like, may mag-serve. Kasi, parang pika-pika yan yung style niyan. Yung mga bisita na ang kukuha ng mga desserts nila. So, kami, yung ginagawa namin, after setup, umuwi kami ng bahay namin, tapos bumabalik lang kami sa venue after ng event or ng party ng mga client namin. If sa hotel, kinukuha namin yung mga gamit namin. Kasi sa hotel, nasa mga 3 to 4 hours yung party. 30 minutes before mag-end yung party nila, andun na yung kukuha ng gamit para ma-secure na andun talaga lahat ng gamit. Kasi hindi mo talaga ito maiiwasan. May mga bisita na magti-take home, hindi lang ng mga desserts or ng mga pagkain, pati yung mga gamit mo iti-take home nila. So, kailangan bantay-bantay din. Pero pag yung venue, like ngayon, ECQ kasi nasa pandemic tayo, bawal ng mga mass gathering. So, usually, yung mga event ngayon is nasa bahay lang. Pwede mo na din yung ipagbukas na lang kasi nasa bahay lang naman Doon naman yung client mo. Pero yung experience namin before kasi, dapat check ka rin kasi lalo na pag hindi naubos, nilalagay nila yan sa ref. So, kailangan counted mo lahat ng mga trays at saka mga stands mo kung anong nilagay mo para at least pag while nasa venue ka pa, alam mo kung ano yung kulang at ano yung nawawala, makikita mo agad. Di ba, mahanap mo agad kay client. Meron din kami mga experience na ganun kasi usually ako yung nagsiset up tapos si husband ko yung kumukuha ng mga gamit after ng event. So, minsan kasi pag lalaki talaga yung kumukuha, parang walang pakialam sa buhay. Oo, so may mga na nawawala. Pero may mga ibang gamit na nabalik. May iba talaga na hindi na talaga mababalik. So, ganun lang talaga siya. Kailangan tanggap-tanggap na lang na may mga bagay na hindi mo na kayang balikan pa. Kahit gaano mo pa kagusto, di ba? Hugot pa ganun. Okay, so yung mga desserts ko na sinet up ko dyan is cupcakes, cake pops. Yung cake pops, solid talaga yon. Parang hindi pwedeng wala yun sa dessert setup kasi maganda talaga siya sa dessert setup kasi meron siyang parang yung pops niya, yung paper straw niya, maganda siyang tignan. So merong cupcakes, cake pops, and Rebel bars, brownies, tsaka cheese bars, may mga crinkles, tsaka meron din akong chocolate fountain, tapos mga gummies para sa mga kids, stick-o para sa chocolate fountain mo, marshmallows, candies, chocolates. Diba? So, syempre, sweets corner ka So, dapat parang all-in lahat na nandiyan na dito. Yung cupcakes, laki din yung factor niya para mas maganda yung setup mo. Kaya, hindi talaga ako nagsiset-up ng walang cupcakes. At saka meron ding panakota. Maganda, sobrang ganda niya sa table setup. Maganda siya tingnan. So, pagkatapos mong ma-setup lahat, i-overlook mo lahat kung anong kulang, anong pa bang pwedeng idagdag. Baka may mas magandang spot or baka merong dull na spot or dull na moment yung dessert table mo. At least yung ibang mga trays mo, matatransfer mo pa. Or magdala ka ng mga extra na mga fabric flowers or mga grass mo, green grass mo. Para
pag may mga dull na mga spot ng table mo, at least malalagyan mo doon. Hindi dull, walang dull moment doon sa table mo. Talagang pack na pack the nerd. Bongga talaga yung setup mo. Yung part na hindi nila makakalimutan yung setup mo. No? Kasi itong negosyong to, guys, hindi lang to kasi pera-pera. It's all about your passion, di ba? It's all about doing what you love. So, dapat pahalagahan mo kung ano yung bumubuhay sa'yo. Dapat mahalin mo kung ano yung bumubuhay sa'yo. No? So, dapat hindi lang siya na kapag nakuha mo yung pera na binayad sa'yo, okay na, setup mo na yan lahat, lagay mo na yan lahat. Dapat yung masasabi talaga ng client na very worth it, di ba? It's all worth it. Na masasabi ni client na sa next event nila, ikaw pa din yung kukunin nila. So, bigyan mo ng rason yung client mo kung bakit ikaw ang pinili nila at bakit ikaw pa din ang pipiliin nila hanggang sa huli. Char lang. Okay, so, ayan siya. So, sa moment na yan, nag-overlook na ako. Tinitingnan ko na kung ano yung dapat ko pang gawin. Ano pang dapat kong i-adjust sa setup ko. Ano pang dapat kong idagdag. Okay. Yung chocolate fountain. Last part na yun sa setup namin yung chocolate fountain tsaka yung mga candies kasi madali lang naman yun eh. So, mamaya, meron din ako mga examples na ipapakita sa inyo sa ibang mga table setup ko para at least meron kayong mga ideas. Kasi marami akong dessert trays. So, iba-iba yung mga setup na ginagawa ko talaga. So, later, ipapakita ko sa inyo para at least meron kayong guide kung paano siya gawin. So, isa din sa tip guys para magkaroon ka ng maraming customer is dapat post ka ng post palagi sa Facebook or sa Facebook page mo. Dapat always ka nagpo-post ng mga positive feedback, mga reviews ng clients mo, at saka yung mga sales mo everyday, pinopost mo yan dapat. Isa din yung strategy ng marketing. Yun nga yung motto ng mga online sellers do not judge the book by its cover kasi nga nasa messenger yung pera. Walang nagko-comment sa post mo guys. Believe me, yung messenger mo sobrang busy. Marami pa akong pwedeng ipakita sa inyo mga setup. So, actually, pwede nyo din namang i-visit yung page ko, Twazon's Cake House, yung Facebook page. Marami kaming mga samples doon kung paano mo i-set up. Maganda din yung gold na stands and trays. Meron din namang mga pink, merong blue. Pero ako kasi kapag yung mga colored na, para hindi masyadong maraming gamit. Kasi syempre pag walang setup, nakatambak lang yun. Hindi naman araw-araw na color blue na dessert trays or color pink na dessert trays, diba? So, yung ginagawa ko is for ano na lang, generalize na lang. Pag pink or blue, white yung ginagamit ko. Diba? So, kapag mga, yung usual kasi na gamit talaga is color white at saka color gold. Sobrang ganda din ng setup ng gold. So, I hope na madami po kayong natutunan and I hope na meron kayong nakuhang mga idea and nasagot yung mga tanong nyo. If ever man na may mga tanong pa kayo na, please do not hesitate to comment down below your questions po at sasagutin ko po. So, maraming salamat po and God bless po sa journey nyo as a baker. And more power po. Good luck!